Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ito po si Pastor Ben Sulat ng CRC Antipolo Daughter Church. At samahan po ninyo kami sa panibagong yugto ng programang Tinapay Mula sa Langit. Ngunit bago po tayo magsimula ay samahan po ninyo ako sa isang munting panalangin. Amang Diyos na mahabagin at dakila, kami po'y nagpapasalamat sa napakagandang umagang iniaalay mo po sa amin. Akin pong dalangin na kami po ay puspusan po ng iyong karunungan, na maunawaan po namin kung ano po ang iyong kalooban na mababasa po namin sa iyong salita ngayong umaga. Dinadalangin ko po, Panginoon, ng banal mong Espiritu na mabuksan ang aming isipan at makita po namin kung ano po ang iyong kalooban sa amin ngayong pong umaga. Nadalangin ko po ang lahat ng ito sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayong pong umaga ay ating pong tunghayaan ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Numbers or Bilang chapter 4 verses 1 hanggang 3. Ito po ang nasusulat. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Isensus ninyo ang mga angkan ni Kohat na sakop na mga Levita ayon sa kanilang pamilya. Isama sa bilang ang lahat ng lalaking may edad na hanggang 30 hanggang 50 taong gulang na may kakayahang maglingkod sa toldang tipanan." Salitang ito ay may pamagat na those fit for service. At ito po ay binigay ng Panginoon sa mga angkan ni Levi. In Old Testament, ang Diyos ay gumawa ng tabernacle kung saan ang mga Israelita ay doon ay sasamba. Ngunit bago sila sumamba, naglagay ang Diyos ng mga taong may kakayahan kung sino nga ba ang karapat-dapat mamuno or maglingkod doon sa toldang tipanan. At dito po ay tinawag sa Numbers chapter 3, tinawag ng Panginoong Yahweh ang angkan ni Levi. At tanging mga angkan ni Levi ang siyang tatayo or mamumuno or maglilingkod sa lahat ng gawain ng tabernacle or tabernakulo. At sa chapter 4 po dito sa atin ay kinuha nga ito, ang angkan ni Kohat. Si Kohat ay isa sa mga 3 anak ni Levi. Mga anak po ni Levi ay si Gerson, si Kohat at si Merari. At sa chapter 4 nga po 1 hanggang 3 ay kinuha itong angkan ni Kohat or tinatawag na Kohathite. Sila ngayon ang mamumuno sa the most sacred objects. Sila po ay binigyan ng Diyos ng kapamunuan or may responsible sa mga bagay na mas banal na ginagamit po sa tabernacle. Sino po ang mga ginamit na tao? Mga 30, between 30 and 50 na mga edad po ang mga taong tinayo ng ating Panginoon para mamahala. And sa ating pong unang tagapamuno po ng templo, mga tinatawag silang Kohathites o mula sa angkan ni Levi. At una po makikita natin kung anong performance po ang kanilang dapat na gagawin o perform sa loob po ng tabernacle ay ang mga sacred duties sa loob at sa palibot po ng tabernakulo. They will serve in all intent on behalf of all the Israelites. Iyon po ang kanilang duty. Sila po ang humahalili or kumakatawan sa mga Israelita para maglingkod sa templo. Lahat po ng angkan ni Levites. At ito pong si Kohathites, sila ay meron pang mga pamilya or angkan, mga clans pa. O sina Amram, Izhar, Hebron at Uziel na umaabot po sila sa 8,600 na tao, mga lalaki. Kaya ito po ay napakarami. Ilan lamang sila sa division ng paglilingkod doon sa tabernakulo. At ang mga Levites po doon sa chapter 3, sila po ay tinawag ng Diyos na the Levites is belong to God, belong to me. Sila po ay pag-aari ng Panginoon. Iyon po ang kanilang duties, iyon po ang kanilang paglilingkod. Ngayon, sa atin po, ito pong sinasabing those fit for service ay or mas kilala sa tawag na good enough to do the job it was designed to do. Yung mga taong karapat-dapat na nandoon,
yung mga maayos, mabubuti, at dinisign talaga sila na para doon sa trabahong iyon. That is the meaning of those fit for service. Good enough to do the job it was designed to do. Panahon po natin ngayon, tayong mga naglilingkod sa Panginoon, ay ganun din po ang binibigay ng Diyos sa atin. May inaakma ang Panginoon kung saan ka. Ang Kohatites ay nilagay saan? Doon sa mga sacred objects. Responsible for the most sacred objects. Yun po ang kanilang duties and responsibilities. Sa mga bagay na banal na ginagamit sa templo ng tabernacle. Sa ating panahon bilang mga anak ng ating Panginoon, alam po natin na ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa ating buhay. Tayo ngayon ay naglilingkod. May maglingkod ng may pagpapakumbaba. Ano man yan ang iyong ginagawa. The most sacred objects nung panahon ng tabernacle. Ngayon, kahit upuan, pagpupulot ng mga kalat sa loob ng church or ng ating mga bahay-sambahan ay isa na pong gawaing banal sa mata ng ating Panginoon. Tayo'y maglingkod na may dakilang pagpapakumbaba. Kahit tayo'y umiiyak, kahit na may pagluha ang ating mga paglilingkod, sa gitna ng mga matitinding pagsusubok mula sa gawa ng mga kaaway, kahit pa ng ating kapwa. Sabi ni Paul sa Acts chapter 20 verse 19, I serve the Lord with great humility and with tears, and in the midst of testing by the plots of my Jewish opponents. Sa gitna ng kanyang matinding pagsusubok, siya pa rin po ay naglingkod na may dakilang pagpapakumbaba. Yun po ang nais ng Diyos para sa atin, na tayo ngayon ay patuloy na maglingkod na may pagpapakumbaba. Anuman ang dinisign para sa atin, tayo ay mamahala sa ganitong maliit na bagay. Sabi ng salita ng Panginoon, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Sa pagpupulot ng mga kalat, pag-aayos ng mga upuan, pagpupunas ng mga lamesa at mga upo at bintana sa ating pong mga lugar ng sambahan ay isa na rin pong dakilang gawain sa ating Panginoon. Kahit na ito'y maliit lamang. Take note, ang Kohatites ay ang responsibility nila is to the most sacred objects. Yung mga bagay, mga ginagamit sa gawaing paglilingkod. Sa ating pagtatapos, sinasabi ng salita ng Diyos sa Colossus chapter 3, 23 to 24, whatever you do, work at it all with all your hearts, as working for the Lord, not for human master. Since you know that you will receive an inheritance from the reward, it is the Lord Jesus Christ you are serving. Ano man ang dapat nating ginagawa o ano man ang ating dapat na gawin po natin ng may buong puso, buong pagsusumikap, buong tiyaga na parang naglilingkod tayo sa Panginoon at hindi sa tao. Sabi niya, since you know that you will receive an inheritance from the Lord. May reward tayo, inheritance natin sa Panginoon. It is the Lord Jesus you are serving. Ang Panginoong Jesus ang ating pinaglilingkuran. Salamat sa kadakilaan ng salita ng Diyos na tayo po ngayon ay magpatuloy sa paglilingkod anuman po ang ating mga kinakaharap. Gaano man kalaki o kabigat ang responsibility na kinakaharap po natin o ating pinangahawakan bilang ating pagsunod sa ating Panginoon. Ako po'y nagpapasalamat sa inyo pong pagsama sa umaga pong ito. Maraming salamat po. Ako po ay nagbibigay po ng isang maikling panalangin ngayong umaga. Ama, maraming salamat po dahil kami ay tinuruan mo kung papaano kami dapat maglingkod. At nilagay mo kami, dinisign mo kami sa kung saan dapat kami naglilingkod, O Diyos. Kung dito sa maliit na bagay or sa malaking bagay, dito sa pwestong ito or dito sa division na ito, Lord God. Marami pong salamat, hindi po kami dapat magreklamo. Panginoong Jesus, turuan mo po kami sa iyong pusong mapagkumbaba at ang iyong espiritu ay sumaamin upang sa gayon kami po'y maglingkod ng may dakilang pagpapakumbaba. Kami po ay nais na sumunod
sa iyo pong kalooban. Ama, pagpalain mo po ang aming pong paglilingkod. Banal na Espiritu, samahan mo po kami. At aming Panginoong Hesus, maging modelo ka po namin sa lahat po naming mga ginagawa. Sa ngalan mo po aming Panginoon, in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama ngayon pong umaga. Huwag po nating hayaan na lumipas ang araw na hindi po natin mapakinggan ang salita ng Panginoon. Muli po ninyo kami samahan sa araw ng bukas at mapakinggan ang salita ng Diyos dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. At mapagpalang umaga po sa ating lahat.